Good morning, church. Good morning, Bacalites, and good morning to all our viewers, local and abroad. Tayo po ay muli nagsama-sama para purihin ang ating Panginoon at sambahin siya. Kindly prepare your Bibles with you in Psalms 93. Before we sing to the Lord, let us read this verse. And as we read this, let us all reflect the goodness, the greatness, and the wonders of our Lord. The Lord is King. He wears majesty and strength like royal robes. He set the world on a firm foundation. He will never be moved. Lord, you have reigned as King. From the beginning of time, you have lived forever. Lord, you were there when the seas raged. When the raging seas roared, the sea still lifts up its roaring waves. But the Lord above is powerful, more powerful than the raging waters, and more powerful than the crushing waves of the sea. Lord, your laws will continue forever. Your holy temple will stand for a long time. Praise be the word of the Lord. Let us all pray. Heavenly Father, we thank you for your greatness. We thank you for you are the God of wonders. We thank you for you are the Creator, the Alpha, the Omega. Our God, our King. And you are there, Lord. You are the author of life. You are the author of heaven and earth. And you made the galaxies, Lord. You made the waters. You made the sea. And all the living creatures that we can see. We thank you for your majesty, Lord. Because we can never contain and comprehend your greatness. Because it's far beyond our imagination. It's far beyond what we can think. That's how good and that's how great and powerful you are. We bless your holy and living name. And we thank you. Because you are the God of all creation. And therefore, you are the King above all kings, the God above all gods. No one compares to you, and nothing will ever compare to you. No one and nothing. Hallelujah is your name. We bless you. We glorify you. We sing praises. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And amen. Let's worship our God. Okay. Sing.
glorious Jesus. No one ever will compare to you,
you, my love. I need you. Soften my heart and break me apart. I need you to open my eyes
as we walk towards Christ, as we work and as we strive and as we prevail. Isang mapagpalang umaga po sa atin, mga kapatid sa Panginoon. Kamusta na po kayo? Sana po'y kayo po'y nasa mabuti pong kalagayan. At ako nga po'y muli ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na muli ay binigay niya sa akin upang ako po ay makapagbahagi po ng salita ng Diyos. At tayo nga po ay nagpapatuloy po sa ating series in the book of Ephesians, at ang teksto nga po o passage natin nga pong pag-aaralan po ay matatagpon nga po sa chapter 1, verses 15 to 23. Ito po ang sinasabi po ng salita ng Diyos at hayaan nyo po na akin po ang basahin to. Ako nga po ay bumabasa po sa wikang English po, sa ESV version po. Ito po sinasabi sa Verse 15, "For this reason, because I've heard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints." Verse 16, "I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers." Verse 17, "That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him." Verse 18, "Having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope for which He has called you, what are the riches of His glorious inheritance in the saints." Verse 19 po, "And what is the immeasurable greatness of His power toward us who believe, according to the working of His great might." Verse 20, "That He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places." Verse 21, "For above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come." Verse 22, "And He put all things under His feet, and gave Him as head over all things to the church." And last verse nga po, verse 23, "Which is His body, the fullness of Him who fills all in all." Pagpalain po ang Diyos sa pagbasa po na kanyang salita. Tayo po sandaling manalangin. O Diyos na dakila, patuloy ko po namin pinupurihan at salamatan. Salamat po na muli aming nga po pag-aaralan po yung salita. Ikaw nga po magpala po sa salitan to, at nawa ay tulungan mo na po ang iyong lingkod na mapaliwanag ko to ng malinaw, at nawa ay may apply rin po namin, Lord, to mga practical lessons na aming nga po matutunan sa mga passage na to. Muli, Ama, salamat po, Ama.
na aming nga pong pag-aaralan po ang iyong salita. Pagpalain mo rin po, Ama, ang mga anak mo na nakikinig sa oras na to. In Jesus' name I pray. Amen. Nais ko nga pong mag-umpisa po sa mga ilang katanungan. Una nga po ay kung may naisip ka po na isang iglesia o mga kapatiran po sa Panginoon, ano kaya ang maalala mo sa kanila o anong reputasyon na hindi mo makalimutan na magtutulak sa iyo na ikaw nga ay magpasalamat sa Diyos. Pangalawa nga po ay pagkatapos mo magpasalamat nga po sa ating Diyos, ano naman kaya ang gusto mong ipanalangin po para po sa iglesia to o sa mga kapatiran nga po? Ano nga ho ba ang relasyon nito sa ating nga pong pag-aaral po sa church in Ephesus? Tandaan po natin po mga kapatid, itong verses 15 nga po hanggang verse 23 ay isang panalangin na nais po na ipanalangin nga po ni Paul dito nga po sa mga believers po sa church in Ephesus. At tandaan natin, ito isang panalangin po na nakalaan lang po para sa mga believers, hindi ito para po sa mga non-believers. Although mas maganda po na marinig nila itong panalangin na to. Kaya nga po ang title nga po ng ating message ay My Prayer for You. So personal po to na panalangin po ni Apostle Paul dito nga po sa mga believers nga po sa church in Ephesus. Alamin natin itong mga panalangin nga po ni Apostle Paul. Pero before that ay ano ho ba yung nagtulak para po sa kay Paul, Apostle Paul nga po na ipanalangin po ang mga kapatiran. At makita nga po natin to sa verse 15. Yung una nga po ay the cause. Ano ba ang kadahilanan o rason na nagtulak nga po kay Apostle Paul na ipanalangin nga po itong mga kapatiran nga po. At una po, mababasa nga po natin sa verse 15 A, yung salitang for this reason. Ano ba ang nire-refer ni Paul? Yung salitang reason. Ang binabanggit po ni Apostle po dito yung mga spiritual blessings po na kanyang pong diniscuss po mula po sa verses 3 hanggang verse 14 nga po. So, diniscuss po niya doon yung mga spiritual blessings na nating natanggap in the past, future, maging po sa present. Ito nga po yung na-discuss nga po ni Pastor Nino itong nakaraang Sunday. So, ito po, pagkatapos nga po noon na nabanggit nga yung for this reason, ay makikita natin doon na yung sinabi po ni Paul na, because I've heard your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints. Una nga po, ay paano nalaman, nabalitaan po ni Apostle Paul itong dalawang commending na traits or character nga po ng mga believers nga po sa church in Ephesus. Alam mo natin na si Pablo po ay nakulong sa Rome nang sinulat po niya yung Ephesians nga po, yung the church in Ephesus. At alam natin na meron po mga kapatiran na bumibisita po sa kanya at nagbibigay po ng tulong. Ang ilan po nga dito na mga members po ng church nito ay si Epaphras, Demas at si Onesimus. At tuwing sila bumibisita po doon, ay kanila pong sineshare po kay Pablo po nag-update po sila ano na ba nangyayari po sa mga kapatiran doon, sa iglesia doon. At nalaman nga po ni Paul na yung positive spiritual status nga po ng iglesia nito sa Asia Minor. Kaya po ay nandun nga po na siya po ay nagtulak nga po na ipanalangin po sila. Pero sabi ko nga kanina, ano ba yung cause? Una po, yung faith nila sa Panginoon. Ito tinatawag nating vertical relationship. And Paul was commending his readers
to these two things. Yung nga po yung faith nila kay Christ, na makita natin dito na yung kanilang pananampalataya po ay buhay, hindi po patay. At sabi nga po ni James, no, sa chapter 2 verse 17, faith without works is dead. Patay po yung pananampalataya pag walang action o gawa. Pero mapapansin natin dito na itong mga believers nga po sa church in Ephesus, grabe yung kanilang faith, bagamat sila ay na doon po sa mga pagan worshipers. Na-imagine din natin kung paano sila ay na-persecute, yet yung kanilang faith sa Panginoon ay nagpapatuloy, going strong. No, hindi po sila napapadaig. Yung kanilang faith hindi natitinag. Tandaan natin dito po ay bagamat malayo po si Pablo, ay nabalitaan po niya yung faith ng mga kapatiran dito sa church in Ephesus. Hindi lang po yung kanilang faith, maging po yung kanilang pagmamahalan sa bawat isa. Their love for each other. Ito po yung reciprocal relationship nila. At mapapansin po natin dito yung kanilang nga pong pagdadamayan, pagmamahalan, yung concern nila sa bawat isa bilang magkakapatid sa Panginoon. Ito po yung nagpapatunay po na sila ay mga tunay po na alagad ni Kristo. In fact, sabi nga po ni John, Apostle John sa chapter 13 verse 35, by this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. So malinaw po mga kapatid na kung nagmamahalan po ang mga kapatid sa Panginoon, sila po ay mga tunay na disipulo, disciple ni Christ, at malalaman po ng mga tao na kayo nga po ay tunay na disipulo sapagkat nagmamahalan po tayo sa bawat isa. So ano po ang paalala nito sa atin bilang iglesia o bilang isa sa mga disipulo ni Kristo? Mga kapatid, tandaan natin, people are always watching and always talking patungkol po sa atin. Kung ano po ang nakikita nila, ay kanila po itong pinagsasabi rin. Kaya po, ang ibig sabihin nito ay tayo po mag-ingat, the way we talk, the way we act, sapagkat maraming po mga tao ang nag-uusisa o tumitingin sa atin. Naalala ko po sa pag ikaw ay merong isang aquarium po at nag-alaga ka po ng isda doon, at mapapansin natin na madali mong mapansin yung isda kung siya ay buhay pa o patay na, kasi nasa maliit lang po siyang compartment. So lahat ng kanyang mga kinikilos ay kitang-kita mo. So ganoon din po yung ating sitwasyon sa lipunan, na kitang-kita po ng mga tao yung ating mga kinikilos. Para tayong mga isda na sa aquarium na palagi tayong pinagmamasdan, at sila po yung naghahanap ng butas na may ibabato sa atin. Kaya ang hirap po ng ating sitwasyon bilang mga Kristiyano. Pero ang paalala nga po sa atin mga kapatid, kung ano po yung kanila nakikita, what do people see in us, and what are they are saying about us. So mahalaga po kung ano yung sinasabi nila at nakita sa atin. Nawa, ang aking dalangin po ay yung positive po ang nakikita nila, hindi po negatibo. Sapagkat mahirap po na sila po ay ating mawin kung hindi maganda nakikita sa atin. So reminder po sa atin yung mga kapatid sa Panginoon. At ito rin po ay magpapaalala sa atin yung mga believers nga po sa church in Ephesus. Grabe yung kanilang relationship sa Diyos, yung pananampalataya nila kay Lord, maging po yung kanilang pagmamahalan po sa bawat isa ay very recommending po. Sana po ay ito po ay gawin natin bilang mga alagad ni Kristo. Sa pangalawang puntos nga po na makikita po natin dito sa ating pong topic nga po, na dito nga po sa Ephesians chapter 1 verses 15 to 23, na my prayer for you, yung personal na prayer po ni Apostle Paul sa mga believers sa church in Ephesus. After natin na malaman yung the cause, this time po naman yung the constancy
is something to do yung regular na basis na panalangin ni Apostle Paul dito nga po sa mga believers sa church in Ephesus. Verse 16 po, makita natin doon yung sinasabi doon, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers. So makita natin dito yung panalangin po ni Pablo po ay regularly and consistently. Ito po yung makita natin kung paano pinapanalangin po ni Apostle po itong mga manampalataya nga po sa iglesia po sa Ephesus. As to follow po yung example po ni Apostle Paul, makita natin dito na pinakita nga ni Paul dito yung on a regular basis. Dalawang bagay po ang kanyang ginagawa. Una po, he thanks God for them. Napasalamatan po niya sila sa Diyos. At pangalawa po ay pinapanalangin po niya sila sa Diyos. So ito po yung dalawang regular bagay na ginagawa ni Apostle Paul na sa kanya nga pong panalangin nga po sa mga manampalataya nga po sa iglesia to. At sinabi rin po niya sa kanyang pong mga sinusulatan na hindi nga po siya humihinto sa pasalamat po sa kanila. At palagi po na inaalala po ni Paul sila regularly po sa panalangin. Isa pong napakaganda pong larawan po ito na makita natin dito nga po sa action na ginagawa ni Apostle Paul na tandaan natin siya po ay nakakulong. Supposed to be ay dapat yung kanyang problema ay yun po unang niya pong asikasuhin. Pero dito po makita natin na mas inuna nga po niya yung kalagayan po ng mga manampalataya po sa iglesia to. So napakaganda pong pagsalarawan po yung concern ni Apostle Paul sa mga taon to. At ako rin po naniniwala po na marami rin pumapangailangan po ang mga believers dito. At hindi lang po niya pinapanalangin to at naroon din po yung kanilang naisin po na natugunan ng Diyos yung kanilang mga pangailangan. At na sila pong mga believers nga po ay sila po yung mag-persevere at doon sa mga challenges na kanila nga pong inaharap. So hindi lang po yung prayer po na sila ay patuloy na lumago. Of course, yung mga pangailangan po nila ay kasama po na pinagpipray po yun. At isang bagay po na makita natin nga doon, si Pablo nga po ay regularly and consistently na pinapanalangin po sila. So napakaganda pong paalala po sa atin yun, mga kapatid. Kamusta nga po yung ating panalangin, yung ating mga personal panalangin? Regular ba o consistent ho ba? Pero si Pablo po, nakita natin, kahit ano pong sitwasyon na nangyari sa kanya, ay regular po ang kanyang pong panalangin po sa mga kapatiran. At ano pong magandang pattern po na makita natin dito? A great pattern po as here is at our church will be to thank and praise God for each person present. So nawa po ito po yung makita natin na sa buhay nga po ni Apostle Paul. At maging po sa ating iglesia na tayo po patuloy na magpasalamat, papurihan po ang Diyos sa ating po mga kapatiran. In fact, ang ating iglesia nga po ay meron pong covenant. At ito'y makikita natin sa Article 4 nga po. Ang ilan sa atin ay baka hindi po alam to. Napakatagal nga po ng ating iglesia, 51 years na po. Kaya yung mga bago, baka hindi nila pa alam to. Kaya po, akin nga pong pinapaalam po sa inyo mga kapatid, bilang iglesia, yung Bangkal Christian Church po, meron po tayong covenant. At ito po yung ating covenant. We further agree to watch over one another in brotherly love. Yan. Na tayo po ay watch over. Sabi, meron tayong concerns about isa. Hindi naman po yung namamadsyag o nagmamasid. Kundi ang ibig sabihin ng po nun ay may pakialaman po tayo sa about isa.
Dahil pa nga tayo nga po yung magkakapatid sa Panginoon. Katulad po ng iglesia nga po sa Church in Ephesus, yung kanilang pong pagmamahalan sa bawat isa. Nawa ay ito rin po yung gagawin natin. At sabi doon, to remember each other in prayer. No? Katulad po ni Apostle Paul. Regularly, consistently po, pinapanalangin niya po ang mga kapatiran dito nga po sa iglesia po sa Ephesus. At nawa ay ganoon rin po yung maging attitude natin, na hindi ho tayo makalimot, ipanalangin po si kapatid, lalo po sa situation natin ngayon mga kapatid. Mag-iisang taon na po yung pandemic. Habang tumatagal po ay hindi naman po bumubuti, lalo nga po lumalala. At yung ating mga quarantine ay pabalik-balik lang, mula nag-umpisa sa letter E, no? Enhance, babalik na naman sa general, tapos susunod balik na naman sa modified. So iho natin alam kung hanggang kailan po matatapos po itong pandemic na to. Sana po sa ganito po mga sitwasyon ay hindi ho tayo makalimot na magpanalanginan at alalahanin po natin, kamustahin man lang natin yung ano bang nangyari po sa bawat isa sa ating mga kapatiran. Tandaan natin, meron po tayong church covenant at ito nga po ang nais ko pong i-share sa atin. At yung huli nga po dito, sabi, to aid each other in sickness and distress. Na tayo po yung magtulungan, hindi lang magpanalingan, kundi magtulungan sa mga kapatiran po na nangailangan po ng tulong. And praise be to God, ang ating iglesia nga po ay isa sa naging instrumento na ipanalangin at matulungan nga po yung ating mga kapatiran na nangangailangan. At salamat rin po sa ilan po sa ating mga kapatid sa Panginoon na very generous po sa larangan po ng pagbibigay. Alam niyo po kung sino po kayo. Ang aking dalangin ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon at bigyan kayo ng mahabang buhay. At patuloy kayong gamitin sa ganitong ministeryo po, yung pagiging generous. So napakaganda po mga kapatid itong covenant natin. Nawa po ay mapalalahanan po tayo na tayo po ay magpanalingan sa bawat isa, magtulungan, and watch over one another in brotherly love. At ano po ang magiging paalala po to sa atin mga kapatid? Kailan ba yung huling pagkakataon po na nagpasalamat ka po sa Diyos sa mga tao na nandito sa atin? Ako po personally I thank the Lord sa mga kapatiran natin na walang humpay, na sumusuporta po sa ating gawain, lalo na po sa larangan po ng pagtulong. Purihin po ang Panginoon. At ako nga po ay personally po nagpapasalamat po sa inyo. At nawa po ay maging priority po natin is to constantly to thank God, no, sa ating mga church family, and I praise God and thank God na meron tayong pamilya. Yung church nga po itong ating second family na nagtutulungan, na nagdadamayan po at nagmamahalan. At nawa po ay wag nating kaligtaan po yung ating mga kapatiran. Alamin natin ano ba ang kanilang sitwasyon, ano ba kanilang pinagdadaanan. Bagamat tayo po ay we are commanded to seek the lost. Pero wag naman natin to the expense po na ma-overlook po natin yung ating mga kapatiran, mga God's people na nasa atin pong paligid at sila po ibinigay sa atin. So mga kapatid, nawa ay naging paalala po sa atin to na tayo po palagi pong magpanalingan sa bawat isa. Nawa po ay regularly and consistently, katulad po ng magandang ehemplo po na pinakita po ni Apostle Paul sa iglesia nga po o kapatiran nga po sa Church in Ephesus. Nawa po ay maging paalala po sa atin to mga kapatid. Dumako po naman po tayo sa ikatlong puntos po. Ito po yung the content. Ano bang nilalaman po ng panalangin nga po ni Apostle Paul dito nga po sa mga kapatiran po sa iglesia po sa Ephesus. Makita natin sa verse 17 po, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. So, ano ba yung request ni Apostle Paul? So, dalawa po yung request po ni
Apostle Paul sa mga kapatiran nga po dito sa church in Ephesus na sila po daw ay magkaroon ng spirit of wisdom. Ano ba ang ibig sabihin po ng spirit of wisdom? Kung nabanggit po yung wisdom po, normally, ano ba ang nasa isip natin? Inisip po ba natin na may isang matandang lalaki doon na mahaba ang buhok at masyado na maputi at siya ay nagko-contemplate? Yun ba yung sabi ng wisdom dito? In fact, ang sabi po ng mga scholar po na ang ibig sabihin po ng wisdom po, at ito nga po ay ayon nga po sa salitang Grego nga po, ay ang ibig sabihin po nito ay broad and full of intelligence, use of the knowledge for very diverse matters. Yung sinasabi nga pong the word na wisdom nga po ay Sophia. Ito po yung sabihin po ng wisdom dito, na magkaroon ka ng malawak na kalaman, yung intelligence, na yung knowledge nga mo po ay very diverse matters. Tandaan natin, marami nagsasabi itong spirit of wisdom ay ito daw yung Holy Spirit. Pero dito po, I do believe na hindi po siya yung ang Holy Spirit. Hindi po sinasabi po ng text ng wisdom as a spirit. At kundi ang sinasabi lang po dito ni Apostle Paul na tayo po mga Kristiyano sa isang iglesia po ay meron tayong ganitong spirit of wisdom. Sabihin, meron tayong specialized knowledge o knowledge applied. Para bang sinasabi lang dito ni Apostle Pablo na pag meron kang spirit of wisdom, ito po yung tatak na ikaw ay puspos po ng banal na Espiritu Santo, na siya pong magbi-build within the church yung kultura po ng wisdom, katulad na sabi ko kanina. At bukod pa doon ay mahalaga po itong spirit of wisdom, na para lalo nating makilala po ang Diyos sa buhay natin. At hindi lang po yung wisdom po na dinagdag po doon ni Apostle Paul, kundi yung sabi niya, revelation and the knowledge of Him. Again, ano ibig sabihin po ng term ng revelation? Ang terms po nito ay, ibig sabihin po ay spirit received from God, disclosing what and how great are the benefits of salvation. Ito po naman, ang sabihin po naman itong revelation, ay malaman natin gaano ba kalalim yung kaligtasan na natanggap natin mula sa Diyos. At tandaan natin, pag sinabing revelation, hindi po nagko-convey po ng some knowing of future events. Hindi po ibig sabihin po nun. Kundi ito lamang po ay malaman po natin yung kaligtasan po na ating natanggap mula sa Panginoon. So itong dalawa po, nakita natin yung content po na prayer request ni Paul ay yung spirit of wisdom and revelation. Pero ang tanong po ay, ano bang purpose nun? Kung bakit kailangan po ng iglesia po sa church in Ephesus na magkaroon siya ng spirit of wisdom and revelation. Ang purpose nga po nun is to know Him, God, better. Para lalo na lang makilala po ang Diyos ng better po, intimately, hindi lang po personally, kundi intimately. Intimate nga po. At take note po yung verse po na in knowing of Him. Knowing refers not to abstract knowledge of God. Hindi lang natin magkaroon tayo ng pagkakilala sa Diyos or objective facts about Him, but knowing Him personally and intimately, katulad nga po nabanggit ko kanina. Kasama po dito mga kapatid ay yung intimate awareness of God's character and will. Sabi nga po ng mga philosophy, sinasabi nila, know thyself. Pero tayo mga Kristiyano, know God through Jesus Christ. So kailangan nun natin yung spirit of wisdom and revelation para lalo nating makilala ng lubusan po ang ating Panginoon Kristo na pinapakilala rin po niya yung God Father.
So, ano po paalala po to sa atin mga kapatid? Isa pong paalala dito mga kapatid, ang aking nga pong panalangin po ay na ng ating iglesia po, collectively po ay lumago na sa isang academic po na pinupursuit natin yung knowledge of God. At sana po hindi ho natin makaligtaan yung kahalagahan po ng theological truth nito na yung pagiging emotional natin and experience natin na sa ating pong faith ay hindi po mas umangat po yun. Mas bibigyan natin po ng halaga yun. At tandaan natin, magiging devastating po kung mas bibigyan natin ng halaga yung emotional aspects of Christian expression to the point of neglecting truth in the knowledge of God. Hindi naman po sinasabi ko na hindi na natin kailangan na maging expressive o maging emotional. Ang sinasabi lang po dito mga kapatid, ay mahalaga po na magkaroon tayo ng pagkakilala sa Diyos in a personal way o personal po and intimately po. Bagamat minsan po nagiging emotional tayo. Gusto natin ma-express yung ating mga emotion. Pero mas mahalaga po mga kapatid na mas mahalaga po yung theological truth nga natin na natutunan dito, na makilala po natin ang Diyos ng mas mainam, mas better. Kaya nga po, kailangan natin ng spirit of wisdom and revelation. So ito lang po yung paalala po sa atin mga kapatid. Mahalaga po na bigyan natin ng importansya po yung knowledge of God versus sa pagiging emotion natin. So yun lang po ang aking pong paalala po sa atin mga kapatid sa Panginoon. Ating pong alamin po naman ngayon yung the reason ng mga request po ni Apostle Paul sa mga believers nga po dito sa church in Ephesus. Nalaman po natin yung content po ng request po ni Paul, that God may give them the spirit of wisdom and revelation. Nakita rin po natin yung purpose nito, itong request na to, that you may know Him, God, better. So this time po naman, alamin natin yung ano ba yung reason for wisdom and revelation. Na makita po natin sa simula po sa verse 18b hanggang mga talatang 23. At dito po yung malinaw na sinasabi po sa mga talatan to, na sabi doon sa verse 18, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope for which has called you, what are the riches of His glorious inheritance in the saints. Verse 19 nga po, and what is the immeasurable greatness of His power toward us who believe, according to the working of His great might. Verse 20 po, that He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. Verse 21 nga po, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. Verse 22, and He put all things under His feet and gave Him as head over all things to the church. Verse 23, which is His body, the fullness of Him who fills all and all. So, pagkatapos po na pinag-pray po ni Apostle Paul sa verse 16 and 17 po, na they might know God personally, intimately, and have the spiritual insight. This time po naman, Paul gave the reason. At tatlo pong katotohanan o facts na makita natin dito sa mga talata po na ating nabasa kanina, na binasa ko po. At simula nga po dito sa verse 18b nga po, ang una nga pong fact dito na certain po ay it pertains to the fast. No, the hope to which they were called. Ito nga po yung the fast call of salvation that produce hope. Ito yung nangyari sa atin in the past, yung pagkatawag sa atin na tayo nagkaroon ng kaligtasan, na ito yung nagbibigay po ng pag-asa sa atin. Tandaan natin, a believer's hope, present hope has its source in the past where we were called to salvation. Tandaan natin, pag nabanggit po yung hope sa scripture po, ito po yung absolute certainty
no? Certainty of believers' victory in God. Ito po yung katotohanan po mga kapatid na meron tayong pag-asa. Yung ating kaligtasan na although it was happened in the past, pero ito po yun naman po yung magpuproduce ng hope. Hindi lang po yun. Second fact po na makita natin dito ay gusto po ni Paul na malaman po ng mga bumabasa po sa mga sinulatan po niya ay yun po naman yung pangalawa po, it refers to the future, the riches of His glorious inheritance in the saints. Ito po naman yung future inheritance that God has in His saints. Ito po yung napaganda dito mga kapatid, na meron po tayong mga inihintay na mamanahin. Sa translation nga po ng Tagalog po sa magandang balita Biblia po ay mga pagpapala na ating inihintay in the future. Ito po yung napakaganda pong balita para sa atin. Meron tayong mga inihintay po ng mga pagpapala o mamanahin natin sa ating Diyos na ating pong pinaglilingkuran at ating pong sinasamba. Yung makita nga po natin yan di sa verse 19 o 18c. Then after that po ay yung sa verse 19. This time po naman ay yung pangatlo nga po ay yung ito po naman po yung it pertains to the present time, the immeasurable greatness of His power toward us, the present power of God that is available to believers. Ito po naman yung sa ating present po naman, yung kapangyarihan ng Diyos ay available po sa ating mga believers. Ano po itong binabanggit po ni Apostle Paul na makita ho natin na itong in fact yung the word power po niya ay it means a spiritually dynamic in a living force at ito po yung tinatawag nating energetic power, kaya nga po yung the English na energy ito po dito po nagmula po yung salitang energy, yung energetic power na sinasabi dito. At banggit din po doon yung of the might, power that overcomes resistance, of God inherent strength which He provides. So makita natin itong magnificent combination of words for power ay nag-underscore po mga kapatid yung napakalawak po na kapangyarihan po ng Diyos na available po sa mga Kristiyano, sa atin nga po na nananampalataya po sa Kanya. So ito po yung tatlong mga katotohanan po na kung bakit binigay po ni Apostle Puto sa mga believers nga po sa church in Ephesus, yung reason nga po kung bakit kailangan natin ng wisdom and revelation. At ito nga po yung 3 facts and truths. Pero this time po naman ay tingnan natin yung manifestation po nito. At makita po natin itong kapangyarihan nito na available to Christians was manifested in 3 ways. Una po yung verse 19 to 20a, that He worked in Christ, we raised Him from the dead and seated Him on His right hand in the heavenly places. Una po, God's power was manifested in the past in Christ's resurrection and ascension, yung muling pagkabuhay at pag-akyat po ni Jesucristo doon sa langit. So dito na manifested po doon yung kapangyarihan po noon. At hindi lang po yun, yung pangalawa po yung sa verse 21, for above all rules and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. Ito po naman yung God's power will be manifested in the future, in Christ's headship over creation. In the future po, mamumuno na po ang ating Panginoon Kristo sa lahat, over the creation. At ito po yung mangyayari in the future. Hindi lang po yun. At lastly nga po yung pangatlo, verse 22 and 23, yung God's power is presently manifested in Christ's headship of Jesus over the church. Na binanggit po doon na verse 22, and He put all things under His feet and gave Him as head over all things to the church. Verse 23 nga po, which is His body, the fullness of Him who fills all and all. So kita natin, at presently nga po ay yung pamumuno nga po ni Kristo sa atin sa kanyang
iglesia na kanyang katawan, na binabanggit nga po dito, na the fullness of Him, no? In His body, the fullness of Him who fills all in all. So makita natin mga kapatid na pinag-pray po ni Paul sa iglesia po to sa Ephesus, na malaman natin yung immeasurable greatness of God's power by seeing the Lordship of Christ. Ginamit po ni Apostle Paul dito, example po yung passion ni Christ, even yung kanyang resurrection, para ituro po sa kanila at sa atin po na yung kapangyarihan po ng Diyos over earthly and spiritual powers. So hindi lang po na gusto niya pong paunawain po sa mga taon to, sa mga believers na to, na yung kanilang faith po ay hindi po masasabi na empty, no? Does not possess an empty of power. It is power that leads to eternal hope. So napakalaki pong pag-asa na ating pong makakamtan na yung ating pong pagkakilala at pagsampalataya sa ating Panginoon Kristo. At mapapansin natin dito na si Pablo nga po ay nakakulong sa Rome, at tandaan natin, ang Rome po ang pinaka-most powerful empire in the world at that time. Nakapalawak po na kanilang sinasakupan, at meron pong gusto lang pong i-point dito si Apostle Paul. Bagamat ang Rome po ay makapangyarihan at that time, at yung mga susunod pa po na mamumuno sa buong mundo ay makapangyarihan din. Pero ang gusto pong ipuntos dito ni Apostle Paul ay yung mga earthly powers po ay will rise and fall. Tatayo, pero babaksak, mawawala rin. But the Lordship of Christ remains, and we can all find hope in this, mga kapatid. Kaya nga po, isang paalala nga po sa atin, no matter how bad things we are experiencing right now, sa kapanahon natin ngayon, pandemic, palagi ho nating i-preach, sabihin sa mga tao, Christ is Lord of all. At kung maging sa mga hindi magandang balita natin naririnig, palagi nating sabihin, i-preach natin, Christ is Lord for all. Tandaan natin, nations rise and fall, powers rise and fall, but in the end, Christ is Lord of all. Tandaan natin mga kapatid, itong panalangin po nga ni Pablo po sa iglesia to, ay kailangan po nating malaman po yung immeasurable greatness of God's power by seeing the Lordship of Christ. Praise be to God. Napakaganda pong paalala sa atin na meron pong kapangyarihan ng Diyos na available po sa mga believers. Ang gagawin lang po natin ay ating po itong gamitin, i-apply po sa ating buhay, itong kapangyarihan to na available sa atin. Yung si Kristo po'y namatay dun sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang resurrection, maging po yung kanyang ascension, yung kanyang pumumuno sa iglesia, pumumuno sa buong mundo, ay magpapaalala po sa atin yung kanyang pong kapangyarihan ay available po sa ating mga Kristiyano, sa kanyang po mga anak. Tayo nga po dumako po sa ating conclusion. Yung panalangin nga po ni Apostle Paul ay sa mga believers nga po sa church in Ephesus, ay magpapaalala po sa atin to know God intimately and know our hope to which we are called, and lastly nga po, know God's power available to us. Nawa po ay napalalahanan po tayo dito nga po sa personal prayer po ni Paul sa mga manampalataya nga po dito nga po sa iglesia po ng Ephesus, na ating nga pong kilalanin po ang ating Diyos. Yes, personally, kilala lang po natin siya, pero we must know Him intimately and know Him better. At higit sa lahat, alamin natin yung ating mga pag-asa. In the past,
future, maging po yung present, na magmamotivate sa atin po na mamuhay dito sa ibabaw ng lupa. Sa kabila nga po ng mga problema o pagsubok na ating naranasan, tayo nga po yung magpapatuloy at hindi po tayo mawawalan po ng pag-asa. Higit sa lahat, meron pong available na kapangyarihan ng Diyos para sa ating po mga believers. Ang gagawin lang po natin ay gamitin to at patuloy nga po tayong magtiwala po sa ating Panginoon Diyos, sa ating tagapagligtas na walang iba kundi si Hesus Kristo. Salamat sa kanya pong muling pagkabuhay at siya nga po yung nandun sa taas. Nakaupo sa kanang kamay ng Diyos Ama na nagsisilbing advocate natin o defense attorney natin. Salamat po sa mga katotohanan to na nahayag sa ating mga kapatid. Nawa ay ito'y nagpaalala po sa atin sa kanyang salita natin na pag-aralan po. Ngayong umaga po sa aklat po ng Epeso nga po, o Ephesians chapter 1, mga talatang 15 po hanggang 23. So purihin po ang Panginoon. Tayo nga po mag-close sa panalangin. O Diyos sa dakila, salamat po sa mga katotohanan na to. Paalala mo nga po sa amin na patuloy ka po namin kilalanin at alamin po namin po yung mga pag-asa na ng aming kaligtasan. Ito'y nangyari po in the past, in the future, maging po sa present. At salamat po sa kapangyarihan na pwede namin gamitin anytime. Na yung kapangyarihan nga po ng Diyos dahil po sa yung muling pagkabuhay at yung nga pong pag-ascend dito sa heaven na you're now sitting at the right hand of God, na nagsisilbing nag-rule ka po, at the same time po ikaw po yung aming advocate. Salamat o Diyos sa mga katotohanan to. Nawa ay patuloy kaming mamuhay ng ayon po sa iyong kalooban, mamuhay na may pag-asa, mamuhay po na hindi po kami natatakot sa mangyayari in the future, sapagkat hawak mo nga po ang aming future at kami nga po'y maraming po magpapala. Salamat po sa kaligtasan na kami po yung pinili. Salamat Diyos sa kami po yung nakabilang po sa pamilya ng Diyos. Marami po kami mga pagpapala, Lord. Kaya kami po'y patuloy po na maglilingkod, patuloy po na ikaw ay aming sasabahin. Ito po ang aking dalangin po sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Dumako nga po tayo sa ating benediction. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. Muli, maraming salamat po mga kapatid sa Panginoon sa oras po na inyong nilaan. Ang aking pong dalangin ay patuloy po kayong pagpalain, ingatan ni Lord. God bless po and keep safe.